To God be the glory, maayong adlaw sa ato ang tanan. Happy Sunday sa matagusa sa ato sa tanang naa sa ilahang panimalay, even if naa naka sa church ninyo. Happy Sunday. And this time, I'll be the one sharing. Actually, this is the first Sunday of the month of September. So, happy first Sunday actually. And sa mga naay-communion karon nga kuan, sa ilahang services, happy communion Sunday. Since we are here to encourage everyone and each one of us through this platform, I am the one to share with you the word of God this time na makahatag sa ato ang um, tungkag kahibalo, dungag nga kanang upliftment sa ato ang matag usa. So before that, shall we pray? Father God in heaven, thank you Lord for this moment. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga maka-speak mi sa imuhang mga pulong with freedom. Nga walay nagababag sa amo ang Ginoo even sa social media. Lord, salamat Ginoo ni ini nga opportunity na imong gihatag kanamo. And Lord, as we study and as we listen to your word, ikaw Ginoo magapatunga, anoint your word Father God, even your servant Lord. I pray Father na kinsa man ang makadungog ni ini Ginoo na ay matun-an, kinsa man Ginoo makakita ni ini na ay matun-an Ginoo bisan sa kamay lang. Lord, I pray for whoever Ginoo nga maga-listen Ginoo, asa man ni maabot nga video Father God, asa man ni maabot nga sermon Ginoo. I pray Lord that you will anoint this word and mahimo ni nilang i-apply sa ilang mga kagalingon. Daghang salamat Father God. Thank you Holy Spirit, and in the name of Jesus Christ mag-declare mi Ginoo nga ikaw ang mamuhat sa mga tagsa-tagsa ka nga kinabuhi. Salamat Father God sa imong pagabuhaton, in Jesus name, amen. So as I begin, this is not really my own outline sermon. I heard and I have seen this during on my stay sa Cavite. This was delivered by God's servant named Pastor Paul De Matira. So I was really kanang encouraged o na blessed jud ko ano na word, although I have heard this so many times, pero na kuan ko na kanang naka-reflect ko og balik tungod kay kuan jud kanang naamang gud siya sa realidad. So I also want to share this with you, and I hope this will also help you, and this will also kanang makahatag sa ato og kanang kaisog o kanang boldness kung paunsa nato gamiton ang word ni Lord. Let me share with you with the theme Conquest of the Mind na makita sa 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5. Akong basahon sa Bisaya. Kay bisan tuod kami nagagawi sa lawas, kami wala magpakigubat pinasubay sa unod. Kay ang mga hinagiban sa among pakigubat dili man mga hinagiban sa unod, kundi tungod sa Dios, makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapahitas ong babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios, ug ginabihag namo ang tanang panghuna-huna aron kini masinugtanon kang Kristo. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong maigsoon. The conquest of the mind. Conquest is the act or process of conquering. Kanabang proseso nga ato nang ginadaog, atong ginapaningkamutan nga makadaog ta sa ingana na pakigbatok, or sa Tagalog pa pakiglaban, no? And mind, it means it is our intellect, na adinha ang atong intellect, ang understanding ug ang reasoning nato. So naay tatlo ka klase nga kondisyon sa ato ang minds, okay? We should remember this: the natural mind, the carnal mind, and the renewed mind. Okay? So the three conditions of our mind, una-una is ang natural mind nato. Okay? So ang ato ang natural mind, limited lang ni siya.
uh, aware of our five senses. Kaning ato ang natural mind mga igsoon, labi nagpasubrahan na to ni og huna-huna. Limitado ni. Ako nabalitaan last week nga tungod sa yung pagkasubra og huna-huna, tungod lagi kay kanang estudyante nga na nibuto ang usa ka ang buto yun so to nibuto ugat na siguro. So limitado lang ang ato ang natural mind, no? Isa pod nga condition sa ato ang mind is ang carnal mind, kanang ayon sa laman, makalupa na isipan, no? Kana bang tawhanon nga huna-huna. Then renewed mind or spiritual mind. So dina nato mahibaluan nga sa ato ang kinabuhi as Kristohanon na dapat makabalutaan nga naatay mga kondisyon sa atong huna-huna nga dapat natong i-consider kung naaba ko sa natural mind karon nga paghuna-huna, or naaba ko sa carnal mind nga paghuna-huna, or naaba ko sa spiritual mind na ako nga paghuna-huna. Kay nga naman the moment nga dili ta makabaluan na mo discern, possible nga dinha pud ta atakehon sa atong kaaway. So when we say conquest of the mind, meaning to say gikinahanglan nato nga kana ganing i-overcome nato ang every battle nga i-atake sa ato ang mga huna-huna, whether it be on our natural mind, on our carnal mind, or sa ato ang renewed mind. Okay? So karon kailangan pud nato mahibaluan, or gikinahanglan pud nato mahibaluan nga naay mga tactics ang kaaway nato. Okay? Paano siya moatake? Okay? Una-una moatake sa pinaagi sa deception, ikaduha sa accusations, ug sa ikatulo sa temptations. Dinha ta niya atakehon. And remember, okay? Always remember nga dili na makabasa ang kaaway nato sa atong huna-huna, but we can be seen by the enemy. Makabalo siya sa atong huna-huna pinaagi sa atong actions. Okay? So mao dapat ni ato ang bantayan na wala mo nakapansin na kana ganing moabot sa inyohang adlaw nga kanang mag-istorya mo sa inyong kaugalingon, like nang istorya ka sa inyong kaugalingon, istorya ka sa salamin, or kaya nagmuni-muni ka tapos naakay nakita or something ana nya naakay nabungat na words, dinha na bantayan sa kaaway. Ug the moment gani nga makabalo na siya, makadungog na siya sa imuha, makapansin na siya sa imuhang mga actions, dinha na kaniya i-deceive, dinha na kaniya i-accuse, dinha na pud kaniya i-tempt. So kailangan maging mabinantayon ta sa ato ang mga actions. Okay? Karon as Christian, no, as anak sa Ginoo, paano man nato ni malabanan ng mga tactics ni taning sa ato ang kinabuhi? So there are weapons of our warfare. Kanang pakigbatok nato na ay mga tools nato ana, kumbaga kung magpanday ka na akay dapat dala-dala nga tool para mabalay ng imuhang matarong og balay ng imuhang building or balay, no? Dili ka pwede mo build og house nga kanang nga lig-on nga kanang dili ka kumpleto og tools. So kailangan kumpleto ka even sa ato ang gera. Okay? Gera like spiritual warfare, no? In sa natural gani na kuan or sa kaning mga gira gani nga unsa ni nga mga stories or kanang mga balita. Labi na ning Pilipinas kung girahon ko no sa China. Ginoo ko luoy daw kay nga naman.
Pinakadaghan na daw sa ato adin kay mga wakwak. So ang China daghan kaayog mga weapons, daghan kaayog submarine, daghan kaayog um, fighting jets, o daghan kaayog sundalo. So ing ana pod ang ato ang spiritual warfare. So paano man ta makadaog kung wala tay weapon? So mao ni ang ato ang gikinahanglan mahibaluan. Okay? So nauna nga weapon, the spoken word of God. Okay. Wow. The spoken word of God nga mabasa nato na sa Ephesians chapter 6 verse 17. Okay, it says that, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Why is it called the sword of the Spirit? Nga naman, kay ang Bible, ang word ni Lord is inspired by the Spirit. Okay, mao nang ginaingon nga it is the sword of the Spirit. Okay, the spoken word of God. When we say the spoken word of God, gikinahanglan nga daghang tag alam sa pulong sa Ginoo. Remember, the moment nga gitempt si Jesus Christ ni Satan, he will always say, "It is written. It is written. It is written." Ug iyahad yung i-declare ang word ni Lord. Imagine, Jesus Christ is the very best example nga ni stand sa pulong sa Ginoo, sa word sa Ginoo. So kung gamay ra ta kung gamay ra tag ka ng pondo sa pulong sa Ginoo, may igsoon in tawon, pero minti so that's feel this accusations kaaway, deception sa kaaway, mga temptation sa gina-send sa kaaway. Pero minsan siya tapildi kung wala tay spoken word of God nga kanunin natong gina-declare. No, sama ni Jesus magmaisugon kaayo siya nga nagmaisugon kay siya nga mo declare, it is written. No? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Matthew 4:4. Mo to gitubag niya sa kaaway. Obe, kung tinuod ka nga Dios, himo adaw ning bato nga tinapay be. Di ba? Grabe ka mo deceive ang kaaway, pero grabe pud ka bright si Jesus. So unta mangliwat jud ta kang Jesus, no? So napagi-ingon dira sa 2 Corinthians 10:4 nga kay ang mga hinagiban sa among pakigubat dili man mga hinagiban sa unod kundili tungod sa Dios. Makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Imagine even si Apostle Paul, no? Dili siya ingon nga literal nga nakigubat kundi hinagiban, nagagamit siya hinagiban nga kuan kanang diniyos nga hinagiban, pulong sa Ginoo nga makalumpag sa mga kuta, sa mga kaaway. Imagine unsay ginalumpag nila pinagi sa pulong sa Ginoo, unsay ginalumpag nila mga pangatarungan ug tanang mga mapahitas babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios. Mao na grabe kaayo hinuon good kuan mo good si Apostle Paul, oy kaning attorney siya ba sa ato apang panahon. No, grabe gid siya. Imagine naluwas siya gikan. Grabe ba ya ang history ni Apostle Paul? He was Saul before. Number 1 nga persecutor sa tanang mga Kristohanon sa unang panahon. He was even the reason why Stephen or si Stephen namatay tungod sa pagbato, tungod kay nagasangyaw sa pulong sa Ginoo. Aminado ana si Apostle Paul nga siya mo hinungdan sa mga persecutions sa mga Kristohanon, pero to God be the glory, siya ang gigamit pud sa Ginoo.
sa New Testament nga grabe pud mo rebuttal, nga grabe pud jud magpasabot sa mga tao kung unsa jud ug kung kinsa si Kristo. Imagine, to God be the glory, no? So one of our weapons is the spoken word of God. So practice tag spoke, or speak rather. Speak sa word ni Lord. Every time na naay atake si taning, speak the word of God. Find the word of God. Seek the word of God, no? Then we are surely safe. Even we are in the warfare, we are surely safe. Kinahanglan nga mahibaloan lang nato ning word nga safe, no? Unsay giingon din ha, unsay giingon diri, safe, letter S, speak the word of God. We should speak the word of God in order for us to be safe by the spoken word of God, and by in the middle of the warfare, spiritual warfare. We should always speak the word of God. Act aligned to the word of God. Lisod kaayo mag-speak sa word ni Lord, unya ang atong actions dili sibo. Pero daan lang ang inyuhang balay pikas baryo, ang nagpalit ka og kuan sa tindahan, pikas baryo pod, anya nagabian ka, ang nahitabuan ni ron, nagabian ka, anya kailangan ka moagi sa sementeryo, gabiin naman. So siyempre Kristohan na dapat isog. So, sa dihang ni agi na ka, hinahinay na kagagi, nang review pero daladagan. So kana ba, hulagway na siya nga dili ta align, nang review doon ta, nang gabit tag word or name sa Ginoo, pero ay karatil mo patagdagan noon, kita mo noon nidagan. So katawanan na siya nga example, pero Ginoo usahing anak ta, di ba? Aminin. Okay? So act aligned to the word of God. So every time na mag-speak ta, every time na mag-declare ta og word ni Lord, ayaw nagduha-duha, ayaw naghadlok-hadlok diha, no? So declare it boldly, no? Then focus on the word. Ayaw nag-focus sa letter F, focus on the word. Ayaw nag-focus sa deception sa kaaway, ayaw nag-focus sa accusation sa kaaway, sa condemnation sa kaaway, ayaw nag-focus din ha. Focus on the word of God. No, kung kailangan nimo i-rebuttal ang kaaway pinaagi sa word ni Lord, you should focus, memorize it, declare it. It is written. Kung sa tanasa ka, ano ba, no? Then examine ideas concerning the word of God. Sige, kinahanglan nato nga every time na maka-receive ta og ideas, every time na maka-receive ta og thoughts, maka-receive ta og kaning mga suggestions, kailangan i-examine nato na considering the word of God. Lord, is this from you? Or Lord, wala ba na nag-contradict sa imuhang pulong? So kailangan nato na ma-examine even ka ng mga idea sa kalibutan, maigsoon, i-examine nato na pinagi sa word ni Lord. Ay, daghan ba? And sad to say, ambot lang ha, pero usahay magilty ko nga naadjud tay usahay mga ideas nga dili jud uyon sa word ni Lord, no? Unta pasayloon jud tas Ginoo ani, no? Daghan tag mga ideas, even daghan tag mga gipang tolerate na mga butang nga tawon wala jud nasibo sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. So kinahanglan ta mag-reflect ana, kailangan nato na pangayuan jud og pasaylo. Amen, no? So that is the acronym of the word safe, no? Being in number 1, the spoken word of God. So we are safe, no? We are safe
nga makig-warfare ta spiritually. But we have to really speak the word of God, act aligned to the word of God, focus on the word of God, and examine ideas concerning the word of God. Para safe ta. Kana bang dili ta kung i-confront man galing ta sa kaaway or kung i-confront man galing ta sa ginagamit sa kaaway, dili ta mag-guilty mo tubag. Kay nga naman, we are really studying and focusing on the spoken word of God. So I hope we are learning, okay? So number 2 is the name of Jesus. In Luke 10:17, kato nang gisugo ni Jesus, gipang send out ni Jesus nga mga disciples. So ingon din Lord, even the demons submit to us through your name. Imagine mga disciples using in the name of Jesus, even the demons submit to them. Even sa ato ang mga igsoon, mo submit ang mga kaaway to pinaagi sa pangalan ni Jesus. Mark 16:16-17. And these signs shall follow them that believe in my name. They shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. And they will lay their hands upon the sick, and they shall recover. Ing ana, kagamhanan ang pangalan ni Jesus, mga igsoon. So ayaw jog tayo ha. Kaya na, ang taon, no? So, that is one of our weapons in our spiritual warfare. Number 3, the blood of the Lamb, Revelation 12:11 and Matthew 26:28. So, we can read in that nga ang dugo, ang bala ang dugo sa ato ang buhi nga Dios. Grabe ang gahom gas sa tanang mga kalapasan nato. Na nakapansin ba mo usahay maigsoon nga ana ganing mangayo na mo pasaylo niya. The next day na po'y magsigig condemn sa inyong huna-huna, magsigig accuse sa inyong huna-huna. Pray in the name of Jesus and by the blood of the Lamb. Mga itagtapang kinaay gahom sa balaang dugo sa atong ang buhi nga Diyos igsoon. O kabalo ko nga the moment na ato ning i-live out ang paggamit sa word ni Lord, ang paggamit sa pangalan ni Lord, ang paggamit sa dugo, bilihong dugo ni Kristo, dakong kahimuan sa atong kinabuhi. And lastly, praise and worship. Psalms 8:2. You know what? Isa ang praise and worship sa pinaka-weapon nato against the accusations of the enemy, against the deception of the enemy, against the temptations of the enemy. There are lots of examples sa Bible may igsoon na pinaagi sa pagdayeg, pinaagi sa pagsimba. Napildi ang kaaway. Nabuntog ang wall of Jericho. Karon igsoon higala. Are there things sa imuhang life nga kailangan nimo buntugon? Na kailangan nimo wasakon? Is there any temptation na kailangan nimo labanan o kailangan nimo i-resist? Then use the weapons of the warfare.
And always remember that ang conquest sa ato ang mind, dili ta madinaugon ana kung dili ta rooted sa pulong sa Ginoo. So I encourage everyone, dili nato maliiton ang ato ang pagtuo, dili nato maliiton ang ato ang declaration sa word ni Lord, dili nato maliiton ang mga verses nga ato ang na-memorize gikan sa pulong sa Ginoo. We can always use the word of God, the spoken word of God, against the attacks of the enemy, against the deception of the enemy, against the temptations of the enemy, against the accusations of the enemy. Use the word of God. Use the name of Jesus. Use the blood of the Lamb. And no matter what, unsa man ang imong situation, always pray and worship. Always praise and worship and pray. Maunay ato ang mga weapons nga makadaog ta sa warfare, sa spiritual warfare sa ato ang mga kinabuhi, mga igsoon. I don't know kung unsang klase nga warfare ang naakaron nimo or battle sa imuhang mind ang naakaron, but may this word of God remind you today kung unsa ka importante ang pulong sa Ginoo. I encourage everyone to really dig, study, meditate the word of God every day. Every day. Diyos, magapanalangin sa mga pulong igsoon. Magampo ta. Talaga nagsimbaon ang namo nga Diyos. Salamat Lord sa pag-remind ka namo. Salamat Ginoo nga ang imuhang mga pulong Lord. Grabe ka powerful Lord. Nga kaya niya pahumukon ang gahi. O kaya niya lagpasan ang mga kaya niya gubaon ang tanang mga kuta sa mga kaaway. Even ang among mga mind niya, reasoning, tawhanon ng mga reasoning, tawhanon ng mga panghuna-huna. Salamat o Diyos through your words. God, we ask you, always remind us with your word. Sa tanan ng pagkabuhaton na Diyos. Kay wala milaing saligan, Lord. Salamat sa mga pulong nga among nabatian. Let it be, Father, that this will remind us how powerful you are. Give back all the glory and honor in the name of Jesus. Amen and amen.